Magandang buhay po sa inyo mga kahabi. Nandito ulit si Kuelito. So ngayon po ang topic natin ay kung ano raw po ba ang advantage as disadvantage ng ating poop separator. Kasi marami nagme-message sa akin. So actually, yung iba nagko-comment sa atin na maganda raw yung ginawa nating design sa paggagawa ng poop separator. Then, sa totoo, ito po ay hindi sa akin nakakredit. Sa inyo rin. Kasi marami tayong mga ko-hobbyist na nagme-message sa akin, nagpe-feedback na parang may mga nakita silang video from China na may mga poop separator. So, nakikita nila maraming dumi, bubuksan, ilalabas. So, doon nila nakita yung mga So, tayo naman, bilang isang manggagawa, sabi ko nga pag tayo may time, nagagawa natin. Pag hindi, wala. So, dumating lang yung time na medyo hindi tayo busy. Kaya yung pinagbibigyan natin yung ating mga ko-hobbyist. So ito, poop separator na to, ang idea ay credit sa inyong lahat. Sa mga ko-hobbyist ko sa pag-iisda. So shout out sa inyong lahat. Kayo po ang may niyan. Credit niyan dahil kayo ang nagsabi sa akin na gumawa ng poop separator. Anyway, so ano ba ang advantage at disadvantage ng ating poop separator? So ganito po yan. Kung makikita nyo po itong ating poop separator na nakakabit ngayon, ang isa sa mga advantage na masasabi ko ay magandang tignan. Kasi kumbaga sa accessories ng kotse, may bago accessories na nakikita. Alam niyo naman ang mga ko-hobbyist natin kapag may bago, parang in din sa kanila. So yun, so maganda siyang tignan sa labas kasi nga nakalabas tapos ito po ay ang dumi naiipon talaga sa loob. So naiipon sa loob, then bumababa hanggang dito. Then ang isa pa, pangatlo siguro na masasabi ko, kapag po itong ball valve binuksan ko, automatic po tayong nagpapalit ng tubig. So ibig sabihin yung pag-water change natin, pag binuksan natin to, ilalabas na lahat ng tubig. So yun ang nakikita kong advantage sa kanya. So hindi tayo mahirapang magpalit ng tubig. So, ang gagawin lang natin, buksan natin yung ating aquarium, linisin, tapos buksan yan, automatic, lahat ng dumi, ilalabas niya. So, yun yung kagandahan sa kanya. Kaya nga, ito yung gusto ko sa part ng ating poop separator. So, ano naman yung disadvantage? So, ang disadvantage po nitong ating poop separator na to, bukod sa gagastos nga kayo, kasi siyempre bibili kayo. So, isa yung gastos, additional expenses. Then, ang pangalawa po, ito po ay merong screen sa loob. Yan, bubuksan natin to. At ganito rin po yan. Ito po ay may screen sa loob. Yan. So, itong screen na to, actually, ito ay nakakabit at natatanggal dito. Ito po ay stainless. So, kung titignan nyo po yung screen to, napakaliit. So, hindi ko alam kung nakalimutan ko ilang micron ito. Anyway, ito pong liit nito, ang tendency po nito, ang lahat po ng dumi na papasok, talagang kukulungin niya sa loob nito. Tapos, ilalabas niya naman yung water pataas. So, kaya nga ito, pag nakaganyan, ilalabas niya ang tubig pataas, yung dumi sa baba, mapupunta. Ngayon, kapag ginawa natin yon, kapag po tayo ay tamad, na gaya ng nakikita natin sa China. Sabi ko nga, sa China, ito po ay nakikita nyong ino-on yung valve, nilalagyan ng salo, i-on ang valve, i-close. So, yun ay dapat pinapractice natin kapag may ganito tayo. Sa loob na isang linggo, kung tayo ay magpa-practice nun, everyday, di much better. Pero kung di naman, at least sana mga 2 o 3 beses sa isang linggo, ginagawa natin yon. Yung pag-switch off para yung dumi sa loob hindi dumadami. Kasi sa sobrang pino po nito, possible po na dumikit yung dumi dito. Once na dumikit ang dumi dito, syempre ito po magkaklag. So kapag po napuno ng dumi ito, ang tendency po yung paakyat natin hihina. Hihina yung labas ng tubig paakyat kasi nga po nagbabara. Lalo na kung ang maalaga natin goldfish. Alam naman natin ang goldfish pag dumumi, hindi po ba? So mahahaba, malalaki, masebo. Kaya ang payo ko dun sa iba na merong poop separator, kung ganun po ang may experience nyo, sooner or later may experience nyo at medyo tamad kayo, natanggalin at linisin ito, tanggalin nyo muna.
Anyway, ito po ay stainless. Kaya ito po hindi masisira. So, hindi naman siya mabubulok. Pwede nyo tanggalin kung kayo ay tamad, ha. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay tinatamad, yan. Hayaan yung ganito. Anyway, lahat ng mga poops na mabigat, ibababa niya pa rin naman. Makikita niyo yan, magkakaroon pa rin ng dumi yan. May poops. Pero yung inyong intake, yung pag-angat ng tubig nyo, papuntang overhead filter o overhead under sump, lalakas pa rin. Yun. Kaya nga, yun yung, yung disadvantage. Ang disadvantage, magkakaroon kayo ng maintenance. Yun. So, may maintenance kayo. Kailangan lilinisin nyo yung screen o otherwise, tanggalin nyo. Pwede nyong pabayaan dito. Pwede nyong tanggalin para nga hindi kayo nahihirapan. So, ganun po yun. Kaya nga sa mga ko-hobbyist ko, nasa sa inyo pa rin. Kung katulad ko, nag-decide ako maglagay, yun ay consequences. Kaya, mga ka-hobby, ang desisyon, pag gusto nyo mag-pop separator o hindi, ay nasa sa inyo pa rin. So, walang pipilit sa inyo. Ang kagandahan lang po sa atin ay nasa sa atin kung paano natin titignan yung ating aquarium ng maganda. Ayan po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo kay Kuya Lito. At dun sa mga patuloy na nagme-message sa atin, salamat at magandang buhay po sa inyo lahat.